start natin. Kaya pag nagmura ka, edi rinig. Tingin sa unahan. Tingin sa akin. Wag sa katabi. So next algorithm, din ako dadaan ng multiple linear. Kasi naghahabol din ako. So parang exam natin is at least 4 na algorithm para madali-dali ang laboratory. 4 eh. Okay? So logistic. So ang gagawin natin is hindi na to regression. Although regression yung pangalan niya, no? Pero ang keyword for today is classification na tinatawag. Bago yung dataset natin, hindi tayo magpe-predict ng value, ipe-predict natin kung ano yung instance. For example, base sa data natin, may cancer ba siya o wala? May diabetes ba siya o wala? May scoliosis ba siya o wala? Okay? So, ganun na ang prediction natin. Hindi natin ipipredict 24 ba yung kasunod? 300 ba yung kasunod? Specific temperature ka, halimbawa ay 45, magkano yung kikitain ko? 1,000. So, ang ipipredict natin ngayon is hindi na value. Class label na tinatawag. Which is, ang unang pinakasimpleng algorithm dyan is gumamit ng logistic regression. Ito, sabi ko nga, yung linear, pang-predict siya ng continuous outputs o kaya continuous spectrum. Sa mathematics, pag sinabi mong continuous variable, number yung tinatawag. Although number din naman at some point, yung logistic regression, maganda siyang gamitin kung ang pinipredict mong output is dadalawa lang. Lalaki, babae, aso, pusa. As in, dadalawa lang. Mahirap siyang pang-predict kung ang gagamitin mo is halimbawa is 3 yung pinipredict mo. Halimbawa, single, married, widower, divorce, yung mga ganyan, in a relationship. Ibig sabihin, 5 classes. So remember, ang logistic regression is napaka-accurate niya sa 2 possible outcome lang. It's either 0 or 1. Ipipredict mo kung papasa ka ba o hindi. Nanalo, natalo. Yes, pwede. Sa sugal. Healthy or sick. Okay? Sa medical informatics, healthy or sick. Halimbawa, yung sakit na na-discover is mahirap i-predict. Halimbawa, bago pa lang. Pero meron silang set of data na magsasabi na kapag ganito ang reading ng urinalysis mo, ganito ang reading ng blood chemistry mo, ikaw ay borderline, halimbawa may leukemia ka na. Okay? So, ganito yung pinapasok naming research ngayon. Yung sinasabi ko nga, ang mga researches namin is more on medical informatics, medical imaging na tinatawag. So again, sinasabi ko, hindi namin goal i-replace ang doktor using AI kasi may mga gamit talaga ang doktor na hindi kaya ng artificial intelligence. Gusto lang namin silang matulungan na mapadali yung trabaho nila kung tatanggapin nila yung mga ginagawa naming research. Mismong computer na ang magsasabi sa'yo, based sa reading halimbawa ng drug test mo, kung anong drug yung ininom mo. Nagshabu ka ba? Nag-marijuana? Nag-ecstasy? Nag-LSD? Ano? So, based dun sa mga reading na ganyan. So, sir, bakit hindi na pwedeng gumamit ng linear regression pag ganyan? Okay? Ito yung example. Kung meron akong data ng R studying, masasabi ko ba na babagsak ba ako o hindi? 1 oras akong nag-aral, bagsak. Ini-interview mo yung mga estudyante. Ano ba? 1.5 hours, bagsak. Dino-document mo siya, ini-interview mo siya. Ilang oras ka nag-aaral halimbawa sa isang araw during weekdays? Ay, ako po 1 oras lang. Tapos at the end of the sem, o kaya the term, dinocument mo na bagsak siya. Okay? Kung weekly nag-aaral siya halimbawa ng 1.5, 3.25, yung iba 4, 5, 6. So, pwede kong i-predict na halimbawa in-interview kita na nag-aaral ako sir around 16 hours a day. Halimbawa lang. So, based sa data mo, halimbawa, papasa siya. Kung yun lang yung variable mo.
Pero meron kasi ditong nag-aral ako ng 3 hours pero pumasa naman ako. Meron naman nag-aral ng 3.25 pero bagsak pa rin. Mas malaki yung inaral pero bumagsak pa rin. Ang tanong, gaano ka-quality yung pag-aaral mo? Nasa tahimik ka bang lugar nung 3 hours ka nag-aaral? Nakikinig ka ba ng music? Nakikipag-chat ka ba sa Facebook at the same time? Okay? Okay? Yun yung ibig ko sabihin. Meron din kasabihan na nung batch namin nung college, kapag minultiply mo daw yung 0.6 sa 0.4, ano yung magiging sagot ko? 0.24. Pansinin nyo, kapag minultiply mo yung isang bagay na hindi 100% yung attention mo, ang product mo ay nasasacrifice. Yung 0.6 times 0.4, mas malaki pa yung 0.20, yung 0.6 kaysa dun sa result, di ba? Yung 0.4, mas malaki pa dun sa 0.25. So, ganyan ang ano namin, ganyan ang tawag dito, ang motto ng batch namin ng college. Kapag yung attention mo is hindi nakafocus sa isang bagay, nako-compromise mo yung output. Di ba pag multiplication, usually dapat lumaki siya, di ba? So imagine, 0.6 times 0.4. Ang output mo is hindi lumaki dun sa dalawa. So mathematics na rin nag-i-explain na kapag yung focus mo is halimbawa wala sa pag-aaral, 0.6 ng bagay, nakafocus ako sa bisyo ko, then yung 0.4, nakafocus lang halimbawa sa pag-aaral, nako-compromise mo yung output na tinatawag. Okay? Yun yung motto namin. Kapag minultiply mo yung dalawang bagay na hindi perfectly yung focus ng attention mo is wala sa puso mo yung ginagawa mo, nako-compromise mo yung output. Mathematics na nag-e-explain yan, ano. So, ganun din na nangyayari sa pag-aaral, ano. So, ito yung sinasabi ko, 3 hours siya, pero yung isa 3.25, pero bakit pumasa si 3? Kasi, well-ventilated siya nag-aaral, may merienda siya every 30 minutes. Ibig sabihin, hindi naman nakikita nung hour studying kung ano yung quality nung study mo, di ba? Okay, nag-aaral ka pala habang nagbi-beach. Nagbumarakay. Okay? Then yung 4, 5, 6, nung in-interview mo is wala silang ginagawa kundi mag-aral lang. Walang extracurricular activity during the 4 hours na tinatawag. Okay? So remember, logistic regression, dalawa lang yung class na ipipredict natin. So sir, paano ang prediction ng logistic regression? Hindi na kasi po pwedeng gamitin yung linear model kapag magpipredict ka kung pass or fail. Kasi ang linear model is nakadesign para mag-predict ng value, hindi ng classification. Sir, ano yung classification natin? Ang classification natin dito is 0 or 1 lang. Pwede kong sabihin pass or fail. Pero ginagawang numbers. Sir, bakit ginagawang numbers sa Python? Hindi nakakaintindi ang Python ng word na pass. Hindi nakakaintindi ang Python ng word na fail. Kung ang classification may dalawa lang, it's either 0 or 1. Depende sa'yo. Pwedeng gawin mong 1, 2. Pwedeng gawin mong 3, 4. Pwedeng gawin mong... Sir, pwedeng gawin kong 1, 10. Kapag pasado 1, kapag fail 10. Hindi ko rin nare-recommend. Masyadong malayo yung distance. It's either dapat malapit lang. 0 and 1, 1 and 2, 3 and 4. Okay? Hindi na kasi pwedeng gamitin yung linear model. Hindi na tayo pwedeng mag-predict. Kasi hindi naman linear yung data natin. So, ang kailangan ko is yung tinatawag na sigmoid. Regression model ang kailangan ko. Yung pinakita ko last time. Ang tawag dyan yung sigmoid. S-I-G-M-O-I-D. Galing ko sa spelling. Sigmoid. Okay? Yan yung kailangan natin. Pag nag-fall ako sa taas, pwede ko sabihin yung data ko nag-fall sa taas based sa calculation ng logistic regression, ang classification ko ay papasa o kaya sa baba ay fail. So, ipapakita ko din yung graph. Yan yung equation ng sigmoid. Bakit siya nagka-curve. So, meron lang siyang mini-measure na cut-off point threshold. Okay, ang equation natin, hinahanap natin yung midpoint, yung threshold. Kung based sa calculation, wala ka dun sa threshold, pwede kang i-classify ng algorithm na sasabihin bagsak ka. At 1 hour nag-study ka ng per week,
Kung dito pumatak yung data points mo, sasabihin niya, hindi ka papasa. Okay? Ang hinahanap natin yung cut-off point ng threshold, yung separation. Pag it's either nasa taas ka o kaya nasa baba. Binary nga lang eh. Di dalawa lang. It's either class 1, pasado, or halimbawa is class 0, is bagsak. Okay? Pag nag-fall ka sa ilalim ng threshold na 0.5, dito, class 0, then nasa taas ka ng 0.5, is siya yung magiging class 1. Yan yung sinosolve, yan yung sosolve natin. What if? Hindi siya nagsasakto. Promise. Meron siyang determinator na hindi ka magpo-fall dun sa exact na 0.5. Okay? So, meron siyang ginagawa sa loob ng algorithm. It's either sasapi ka ba sa amin o hindi. Bawal yung, hindi ka pa ako sure. Walang midpoint. In terms ng sigmoid, walang pumapatak ng 0.5. Meron siyang mechanism kung papaano niya sasabihin na kapag nag-fall ka sa 0.5, kung saan ka talaga ilulugar. Kaya maganda siya for binary. Hindi ito maganda kapag tatlo yung class mo. Kasi hindi kaya nung sigmoid na mag-classify ng tatlo. Ibig sabihin may isa pa akong curve. Hindi na kayang gawin yun ng logistic regression na tinatawag. Sir, bakit logistic regression? Naka-base kasi sa logarithm na tinatawag. Kung familiar kayo sa logarithmic equation, alam na alam yan ni Jamila, di ba? Kung familiar lang kayo ba, kung babalik kayo sa logistic regression, kailangan alam niyo yung logarithm na tinatawag. Okay. Okay? So, hindi na ngayon root mean square error, hindi na ngayon mean absolute percentage error yung kakailanganin natin. So, remember, hindi tayo nagko-compare. Yung 35 ba malayo sa 12? Yung 46 ba malayo sa prediction ko na 18? It's either, i-compare ko na, tama ba? Ang sabi ng model ko is, may cancer ka. Then, ang sabi sa actual data is, wala. So, ibig sabihin, misclassification. Error na siya. Halimbawa, sabi ng model ko, ikaw ay may cancer, pero sa totoong buhay, meron kang ang cancer. Yun yung tama. Ibig sabihin, accuracy yung minimeasure natin. So, ang kailangan mo is confusion matrix. Bago to, meron akong true class, umpisahan natin, true positive. So, sir, ano yung ibig sabihin na true positive? Sabi nung machine learning model mo, may cancer ka. Sabi nung actual data mo, may cancer ka nga. Totoong nangyari. Okay? Meron din tayong true negative. Sabi nung model ko, ikaw ay walang cancer. Sabi nung actual data, wala kang ang cancer. True negative. Hindi ko na kayo tuturuan itong paano isolve to manually kasi mahirap. Meron tayong false positive. Sabi nung machine learning model ko, may cancer ka. Sabi nung actual data is, wala. Mali ang prediction, ibig sabihin. Then meron din tayong false negative. Sabi nung prediction model, ikaw ay walang cancer, pero in actual, meron. Okay? Bibilangin natin yung true negative, true positive, false positive, false negative, para makompute yung accuracy ng logistic regression. Okay? Type 1 error. Tapos type 2 error. Ito kasing dalawa na to ay error. Tama ba? Itong dalawa na to is tumama. May cancer ka, actual data meron. Wala kang cancer, actual data wala. Yung dalawa na to is type 1 error, type 2 error. Basta error silang dalawa. Okay? So next. So ano naman yung true positive na tinatawag yan? Kahit hindi nyo na to basahin, dinescribe ko na kanina. Okay? So yan yung formula. Para makuha mo yung accuracy, true positive plus true negative over true positive plus true negative false positive plus Fn. So anong gagawin natin dyan? Ipapakompute ko ba yan sa exam? Hindi na. Okay? Mahirap computein yan ng mano-mano. Sasabihin ko sa inyo, mahirap pati mag-memorize ng formula. Okay? So, ang ating mini-measure dito is accuracy ng model. How accurate siya? 90% ba siya accurate para makapag-predict kung may cancer ka o wala?
kung papasa ka sa board exam mo hindi. So, yun yung i-measure natin. Classification accuracy na tinatawag. So, ito yung sample calculation. Halimbawa, 111,890. So, ibig sabihin, ang accuracy ko is 91%. Kapag ganito yung lumabas sa data mo. Yung precision, yaan yung rate na tama yung prediction mo. Yung recall, yaan yung rate na tama yung prediction mo based sa true positive. Pero, sir, ginagamit nyo pa ba yung precision and recall? Hindi na. Sa research, ang accuracy yung tinitingnan ng mga editor. Okay? Kasi yung precision at recall, nagde-describe na rin naman siya ng accuracy. Okay? So, ang titingnan natin is yung accuracy mismo. Yung weighted accuracy na tinatawag. Okay? So, sample. Sir, paano gawin yan in terms ng Python? So, ang data na natin is mga pasyente na merong diabetes. Okay? Hindi ko sinasabing kayo yung may diabetes. Okay? So, mag-i-import lang muna tayo. Sir, mahirap ba pag-classification? Sasabihin ko, medyo mahirap ang code kapag nagka-classify tayo. So, ito yung dataset natin. Diabetes. Meron tayong 768 patients sa ospital. Sir, totoong data yan? Yes. Yung diabetes na mini-measure natin is yung diabetes na na-experience ng tuwing magbubuntis. Okay? So remember, kapag ikaw ay buntis sa mga babae, lalo na matanda na, prone sila sa tinatawag na gestational diabetes. Parang ganon. Tumataas yung risk ng diabetes nila kapag nagbubuntis. Sir, bakit nalaman mong gestational diabetes? Kasi minimeasure niya dito kung ilang beses nagbuntis. Ang sipag nung number 763. 10 beses. Okay? 10 beses. Average glucose level niya is 101. Blood pressure niya, 76. Hindi ko alam yung skin thickness. Siguro merong pang-measure niyan. Insulin. Sir, ano yung BMI? Body Mass Index. Diabetes pedigree. Hindi ko alam kung ano yung diabetes pedigree. Age 63. So, sa age 63, malamang 10 beses na nga siya nagbuntis. Okay? Kasi matanda na. Ang outcome niya is 0. Anong ibig sabihin? Wala siyang diabetes na tinatawag. Okay? Merong 27 years old, pero ang readings niya is, ito, 47, pero ang readings niya is nagkameron na siya ng signs ng diabetic na siya. So, based dito sa mga variables natin, paano tayo gagawa ng prediction model para sabihin na kung meron tayong patient at nakakuha ko ng ganitong data, halimbawa, wala yung doktor, nagbabakasyon, pwede kong sabihin sa kanya na ikaw ay walang diabetes. Paano mo nasabi, hindi ka doktor? Eh sabi ni Doc, i-model ko daw sa logistic regression. Pero ito ay for confirmation pa niya. Pero ang initial assessment natin is wala siyang diabetes na tinatawag. So remember, paano makakatulong ito sa mga third world countries? Hindi naman lahat na nararating ng mga doktor, lalo na yung mga liblib na lugar. Kung meron kang system doon, tapos walang sumasamang doktor, pwede mong ma-predict, halimbawa na, ikaw po ay borderline diabetic na. Based sa machine learning model namin. Pero for confirmation pa rin, ng mga doktor. So, yun yung ibig sabihin. Okay? So, next. So, ang ginawa lang natin dito, nag-count plot lang tayo ng outcome. So, ano ibig sabihin lang yan? Mas marami yung walang diabetes na patient kaysa dun sa meron. Okay? So, around 500, walang diabetes, around 270 plus, kasi 267, halimbawa, is meron na siyang diabetes. So, yan yung distribution na tinatawag. Count plot lang. Okay? Joint plot. Sir, alin lang ang genoid plot mo dyan? Ang genoid plot lang natin is glucose at saka BMI. Sir, bakit dalawa lang?
hindi natin pwedeng i-plot lahat na sama-sama. Remember, ang ating data visualization hanggang 3-dimension na lang. Hindi tayo pwedeng mag-plot ng halimbawa is 4-dimensional. Hanggang 3D lang pwede. Pero hindi ako pwedeng mag-plot ng more than 3 na tinatawag. So, ibig sabihin, ito yung outcome. Kung titingnan mo, initial assessment mo, merong significant factor yung glucose against BMI. Kasi pwede mong mapapansin, meron silang distinct na, na separation point. Pero hindi mo pa rin masasabi. Kasi may mga naliligaw na blue doon sa part ng mga orange. Tama ba? So, sinasabi ng system na ito ay non-diabetic. Pero kasama na siya ng mga diabetic. Sinasabi naman dito na ikay diabetic, pero kasama mo sa area yung mga non-diabetic. So, dito makikita natin, dito pa lang sa graphing natin, hindi tayo makakakuha ng ganung ka-accurate na prediction. Hindi ako nag-expect dito na makakakuha tayo dito ng 95%. So, siguro mga around 70 plus. Kasi kita ko na dun sa separation point eh. Okay? Lalo na kung gagamit ako ng logistic regression. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Kung gusto mong makita lahat, kung ano pang nagko-contribute, matagal ito kaya kinoment ko to. So, pwede mong gamitin yung pair plot. Tapos, ang U is yung outcome. Medyo marami tong graph na to. Pero sige, itatry natin. Pero mo 766 rows, tapos ilan yung variable natin? Sobrang dami, di ba? So, medyo matagal yan. Pero try natin i-plot. Tapos yung mga nagtitesis ngayon, alam ko AI model yung ginagamit nila. 40 minutes daw bago ma-generate nila yung result. Kaya pag kayo na yung nagtitesis, huwag kayong magtataka kapag nagmo-model kayo ng totoong data mas marami. Tinatanong ko yung mga 4th year ngayon nagse-seminar ngayon sila sa taas. So sir, inaabot kami ng 45 minutes sa pagmo-model ng neural network. Yung ganito pa lang. Okay? So ito yung magiging pair plot. Kaya ang tagal niyang i-generate, ang daming possible combination kasi na pwede niyang gawin. Okay? So alin yung maganda ditong separation point? Ito nga, BMI at saka glucose. Sir, alin yung hindi separable? Pag titingnan mo, alin yung mahirap i-separate? Kung titingnan nyo. Ito. So ibig sabihin, ito ay diabetic pedigree function against age. Ibig sabihin, mahirap mag-predict kung ito lang yung gagamitin mong variable. Kasi hindi highly separable. Pag sinabi kong highly separable, halimbawa, nandito lang lahat ng orange, nandito lang lahat ng blue. Walang in-between. Magkakasama sila, nakaayos. So, pag nagde-data analytics tayo, titingnan nyo yung pair plot lagi. Kung nakikita ba natin, pwede ba nating i-separate? Para sa akin, yung blood pressure, ito, at saka yung glucose is pwede din. Sir, bakit glucose kaya? Di ba ang diabetes is sugar level? So malamang, mas mataas yung sugar level, na hindi na de-decompose, mas malakas yung chance mo na meron kang diabetes na tinatawag. Ang diabetes napaka-komplikado na sakit. Pag may diabetes ka din, meron din tinatawag na diabetic retinopathy. Nakakabulag din siya. April Boy Regino, isang example. Nag-umpisa siya, nabulag yung isang mata. Kasi hindi niya alam, may diabetes na pala siya eh. Sir, ano nangyayari sa mata kapag may diabetes? Pumuputok yung mga ugat ng sa eyes. Okay? Kaya ingat, pag meron kayong early sign ng diabetes, ay hindi ako doktor, magpa-consult na lang kayo. Doktor ako, pero hindi sa medical ng Doktor ako ng information. Yes. So, mga ganito. Okay? Shalan. So, ito yung mga dataset columns lang natin. So, ibibigay lang natin. Okay. Sir, ano yung validation data na tinatawag? Kaya nagiging komplikado to, kasi yung data natin is hindi naka-normalize na tinatawag. So, sir, ano ibig sabihin ng validation data? Ito yung mga variables. Ito yung mga variables ko. Pregnancies, 1. Glucose, 84. Blood pressure, 65.
skin thickness 30, insulin 0. Yun yung may ibig sabihin. Ang prediction ko is negative 1. Sir, bakit naging negative 1? Pansamantala, ito yung ipipredict natin mamaya. Sir, bakit kailangan i-separate pa natin? Kasi i-scale ko kasi yung data. Makikita nyo kung paano ko i-scale yung data. No? Remember, itong data natin na dalawa, ito yung ipipredict natin mamaya kung may diabetes sila o wala. Nagigets ba? I-separate ko muna. Sir, saan ang galing yan? Wala, gumawa lang tayo ng entry. Halimbawa, meron tayong pasyente, ganito yung reading, hindi ko pa alam kung may diabetes siya o wala. Wala pa akong model kaya negative 1 lang muna. Nagigets ba? Meron akong another patient, 7 beses nagbuntis, ito yung readings, hindi ko alam kung may diabetes o wala. Kasi wala pa akong logistic regression model. Then, ang gagawin natin, itong data na to, i-convert lang natin sa NumPy array. Pagka-convert natin sa NumPy array, gumawa lang tayo ng data frame. Index 768, index 769. Sir, bakit 768, 769? Ang last data ko is 767. Nagigets ba? Ilalagay ko lang siya sa ilalim. Ang original data natin is 767. Magdadagdag lang tayo ng dalawa, which is 768 at saka 769. Sir, ano ibig sabihin ng columns is equivalent dataset columns? Ano ba yung pangalan ng columns? Kinuha ko lang para hindi ko na itatype lahat. Para hindi ko na uulitin. Pwede kasing i-type ko to lahat Ito, ikakopy ko dito. Kakopy ko siya. Tapos ipe-paste ko dito. Ganyan yung gagawin kong columns. Oops, sorry. So, pwede ko kasing gawin ganyan. Basta ipe-paste ko siyang ganyan. Okay? So, napakadami siya kung ipe-paste ko to lahat. From here to here. Ang equivalent nito, sabihin mo na lang, dataset columns. Pag in-execute mo, gagawa lang ako ng data frame. Ito yung dataset columns. Ito yung 18465. Ito siya. Index 768, 769. So, yan yung data frame natin. Tama. Okay. So, next step. Ano ba meron dito? Ang ginawa dito is i-concatenate ko yung data. Sir, ano ibig sabihin ng concatenation? Yung 768, idadagdag ko lang dun sa original kong data. Concatenation. So, PD, concat. Remember, tinuruan ko kayo nito, elective 1. Remember i-add mo yung dataset at saka yung validation data in terms ng row. I-add ko in terms ng row, hindi column, row. So, pag in-execute ko siya, ang dataset ko na ngayon is merong additional na 2 sa ulihan. Okay? Meron akong dinagdag na 2 data sa ulihan. Ito yung original data. From 0 hanggang 767. Nagigets ba kung anong ginagawa natin? Okay. Dataset head. So, ipapakita ko lang yung dataset head. Yung pinakaunang data na tinatawag. Okay? So, next. Kailangan natin ng standard scaler. Sir, bakit kailangan natin i-normalize yung data? So, papakita ko sa inyo. Data standardization ng tawag. So, bakit ba kailangan natin, hindi data statistics, data standardization? Okay? So, sir, bakit kailangan i-standard ang data? Kasi may nakita ako dun sa data natin. Sige, basahin muna natin kung bakit. Para yung user natin, yung number sources, hindi pala ito. Dito, wait lang. Dadagdagan ko ng data science. Data science na tinatawag. Okay? So, bakit kailangan i-standard? Okay? Internally inconsistent, each of your data sources has the same format. Hindi rin to. Okay? Yan, ito. Pag daw in-standardize mo yung data, ma-remove mo daw yung extreme differences ng mga value. Babalik ako dun sa mga value natin before kung ano yung sinasabi kong extreme difference. So, balik ako dito sa mga value na to. Sir, ano ang nakikita mong extreme difference? Yung pregnancy ko is 2. Tama ba? So, malayo ba yung value ko in terms ng 122? Para sa akin, malayo na siya. Next,
meron akong diabetes pedigree function na 3.34. Yung 0.34, sobrang layo na kung i-compare mo sa 122. So sir, anong mangyayari? Kapag sobrang layo nung mga value ng variable mo sa isa't isa. Gaya nito, 36 is malayo na sa 0.34. Extreme value difference. Yung logistic regression is mahina siya kapag yung variables mo, halimbawa ito, 12 million, tapos ito ay 0.34. Napakalayo na niya. Magiging bias yung model mo sa mas malaking number. Yun yung ibig sabihin. Ang prediction mo is hindi ka makakapag-predict ng tama. Kaya ang gagawin natin, i-scale natin yung data. So next, sir, paano ini-scale ang data? So ganito. Kailangan ko ng standard scaler na library. So X is equivalent to data drop. Tatanggalin ko yung outcome. Sir, bakit tinanggal mo yung outcome? Yung outcome, yun yung ipipredict natin. Tama. Ilalagay ko siya sa variable small letter y. Remember yung linear regression last time. Ang X variable ko ay temperature, ang Y variable ko ay revenue. Nagkataon lang dito na yung X variable ko ay madami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siya against the outcome. Ano yung possible combination ng variable mo para sabihin kung ikaw ay may diabetes o wala? Okay? Dataset.drop. Tanggalin mo yung outcome, i-assign mo lang sa X is yung 8 variable na tinatawag. Axis 1, ano ibig sabihin ng axis 1? In terms ng column. Tanggalin mo yung column outcome. Yun lang ibig sabihin yan. So ito yung X. Okay, kung ipapakita ko yung x.head. .1. So ito yung magiging X. Wala na yung outcome. Inassign ko sa X. Remember, magkakameron ako ng training at saka testing split ha. Kaya sineseparate natin siya. Okay? So next, ang ini-scale ko lang pati ay X, hindi ko kailangang i-scale yung outcome. Tama ba? Kaya tinanggal ko yung outcome, hindi ko kailangang i-scale. Hindi ko kailangang pagdikitin yung outcome niya. So, yan. So, meron na akong scaler. Gagamitin ko na yung standard scaler nandun sa taas. Scaler.fit. Ang i-fit ko is yung X. Ito lahat. Okay? Yan. Tapos, ita-transform ko na ngayon kung ano yung value ng X based sa standardization ng standard scaler. So, ganito yung magiging itsura niya. So, pansinin nyo yung pregnancy number 6 ngayon, ang equivalent na niya is 0.63. Remember, ini-scale kasi natin yung data. Sinolve niya from 769 data kung papaano niya pagdidikitin-dikitin yung value. So, pansinin nyo yung mga value natin. Hindi na siya lumalagpas ng masyadong extreme yung value differences niya. So, pansinin nyo to, yung glucose ko is, na siya, halimbawa is, tawag dito, siya ay, yung 148 ko, ang equivalent na niya is 0.84 sa scaled version. Okay? Yung blood pressure ko na 72, siya ay 0.50 na. Kung mapapansin nyo yung distances, hindi na siya malalayo. Kaya ini-scale natin. Remember, yung 0.63 ko is equivalent pa rin sa 6. Nagigets ba? Pinaliit lang natin yung value, kinompress lang natin para maiwasan natin na ito ay 148, ito ay 0.6 lang. Masyado na kasing malayo yung glucose dun sa diabetes function pedigree na tinatawag. So, in-scale lang natin. Okay? So, dataset.head. So, ipapakita ko ulit yung head niya, So, ito na nga yung pinapakita ko kanina. Ito na ngayon yung magiging value ng scaled version natin. Okay? So, dataset columns, ano yung ibig sabihin ng -1? So, sabi dito, select column names except the last column. Ibig sabihin, pipiliin ko lahat except yung outcome. Elective 1, negative 1. Tanggalin ko yung pinaka-last. Remember, splicing.
Kaya ang makikita mo, dataset.columns minus 1 is wala na yung outcome. Okay? Iko-convert lang natin ulit sa data frame itong mga scaled value. Ito, sir, bakit kailangan i-convert ko sa data frame? Naka-numpy array kasi siya. Mahirap i-process. So, ang gagawin lang natin para ma-convert niya sa data frame, meron lang akong sasabing scaled features. Sir, saan nanggaling yung scaled features? Ito. Ito yung scaled features. 0.63. Okay, yan yung value. Sir, ano yung column name? Dataset columns minus 1. Tapos, inilagay lang natin sa data frame yung, so gawin kong head para mas malinaw. Okay? So, gawin ko lang munang head. Ito yung 0.63997. Ito siya, oh. 0.63997. Ito ay 0.84. Ayun yung 0.84. Nagigets ba? Ginawa ko lang ulit data frame. Ito yun na yung bago nating data. Okay? Kung tatanggalin ko yung head, ano, ganito na yung magiging itsura ng data natin. From ganito, ito na yung equivalent na scaled version. So, pansinin nyo, yung glucose ko, 0.84. Ito ay 0.46. Magkakalapit na yung value natin. Walang extreme value differences. Remember, kanina, ito ay 122. Ito ay 0.6. Malayo yung 122 sa 0.6. Scaled version. Sir, paano natin maibabalik sa dati? Hindi ko na siya ibabalik sa dati. Kaya tayo, nag-add na agad ng dalawang itetest na prediction. Kasi hindi ko na alam kung ano yung scaled version ng inad nating data kanina. Diba, magulo na? Ganito i-expect nyo hanggang elective 3. Medyo magulo na yung code. Okay? Itong 768 at saka 769, ito yung ipipredict ko. Ngayon, kung meron na akong data na ganito, it's time para tanggalin ko na ulit si 768 at saka si 769. Tatanggalin ko siya. Kasi ite-train ko siya na wala itong data na to. Gagamitin ko siyang pang-test. Hindi ko nga alam kung anong magiging result niya Ang ite-train ko lang from 0 to 767. Based sa training ko ng 0 to 167, pag na-i-model ko na, ito yung data ko, may diabetes ba o wala. So remember, yung 768 natin, itong 0.84, so balik lang ako sa validation data, Balik ako sa validation data. Yung 0.84 ko ngayon, dun sa taas, is equivalent sa unscaled version ay 1. Tama ba? So, napansin nyo, from 1 naging 0.84. Ini-scale ko nga kasi. Bahala na yung data mag-scale. Kung ano yung mahahanap niya. May formula siya ng standard scaler. So, ibinalik ko lang ulit dyan. Ito na. Ito na yung data ang gagamitin natin para sa logistic regression. Hindi na yung original data. Kasi hindi ko na ipinakita sa inyo. Pag ginamit ko yun, ang prediction niya laging may diabetes. Kahit anong mangyari. Yes. Kahit babaan mo yung value, ang prediction niya laging may diabetes. Laging ang prediction niya is laging 1. Which is hindi dapat ganun. Okay? Halimbawa, mali yung model mo, sinabihan mo si Silva, may diabetes ka. Ay mahina yung loob niya. Nag-suicide na lang. So instead na mapabuti pa yung prediction mo, nakasama pa kasi mali yung model mo So ingat-ingat din sa modeling. Kasi instead na makaganda siya ng buhay, nakapagpabilis pa siya. Okay, may mga tao kasing ganun. Pag nagkasakit na, aminin natin, medyo mahina yung kalooban ng iba-iba, nagsusuicide na. May AIDS ako. Wala namang gamot sa AIDS Ayoko nang gumastos ng malaking pamilya ko. Papakamatay na lang ako. Sad to say, pero may nangyayari yung gano'n. Okay? May tulo ka. Huwag kang magpakamatay. May gamot yan. Kayang gamutin. Okay? Pero pag AIDS, kung mayaman ka naman, kaya mo siyang i-slow down. Sa tulo, ibubulong ko sa'yo. For research purposes, ibubulong ko sa'yo.
Ano eh, mag-asawang gamot. Okay, nagets na. Naka-scale na yung data, no? Okay? Then, mag-a-assign tayo ng X and Y. Okay? Mag-a-assign tayo for training and testing. So, remember, ang i-assign ko lang sa X and Y ay hanggang 767 lang. Hindi ko isasama yung 768 at saka 769. Tama. Excluded. Kasi, ang prediction niya, negative 1 eh. Hindi ko pa naman alam eh. Sir, ikaw ang nag-isip ng negative 1? Yes. Kasi hindi ko naman alam. Remember, ang prediction lang natin is 1 or 0. Negative 1 kasi hindi ko alam. Sir, pwedeng 3 ang gusto kong ilagay? Yes. Depende sa'yo. Kasi hindi naman natin gagamitin for training. Pansinin nyo, inalis natin. Hanggang 767 lang ako tumigil. Yung Y ko, ganun din. Hanggang 767, hanggang ika-8 column lang. Hindi kasama yung outcome. Kasi yung ika-9, ayan na yung outcome. Ise-separate ko yung outcome, yung 1010. Yun kasi yung ipipredict. So, mag-a-assign ka ngayon ng X and Y. Then, ito yung familiar kayo dito nung linear regression. Ang test data ko is gagamit ako ng 70-30. 70-30. Sir, sabi nyo 80-20. Pwede naman. Sige, kung ayaw nyo, hindi. Yan. Okay, balik tayo. Marami naman data eh. 767. So, may luxury tayo na 80-20. So, mag-a-assign ka ulit ng X-train tsaka Y-train. Tapos, instead na gumamit ka ng linear model, pansinin nyo, gagamit na ako ngayon ng logistic. Sir, ano yung SVC? Support Vector Classifier. Sa susunod yan. Support Vector Machine kasi siya. So, balik lang. Same code. Model, logistic regression, then bibigyan, kailangan pare-parehas din tayo. Sir, bakit pare-parehas tayo ng random state? Iba-iba kasi yung initial na computation ng logistic regression. Random din kasi siya. Probability kasi yung kinocompute niya. Probability na may diabetes ka o wala. 0 and 1. So, kailangan, yung random state ko na 101, sasabihin ko naman, then sasabihin ko din kung ano yung random state ng logistic regression natin. Para pare-pares lang tayo ng sagot. Then, model.fit. So, ite-train ko na. Ite-train ko siya, no? So, meron na akong nakatrain na logistic regression. Ito siya. Meron na akong ready. Then, ipipredict ko, again, ulit lang ulit, ipipredict ko sa X-test. 8 variable, ipipredict ko kung ano yung outcome. Remember, ang variable ko ay 8 o 7. So, ipipredict ko siya. Based sa X-test, ito, non-diabetic, diabetic, non-diabetic, non, 1, 1, 1, 0, 0. Yan yung prediction natin. Okay? Ito yung prediction natin ha. So, sir, paano mo ma-classify kung gaano ka-accurate yung model natin? So, remember, kanina yung confusion matrix. Then, mag-i-import din tayo ng classification report para sa accuracy. Okay? Confusion matrix, y-test, actual na nangyari, may diabetes, versus prediction ng model. Tama ba? Then, gagamitin ko yung confusion matrix. Kahit tanggalin ko na to, i-comment ko na lang, kasi naulit lang. Tama ba? Then, lalagay ko lang siya sa heat map. Tinuruan ko kayo mag-heat map, ano. Then, annotation ay true, format decimal, X-tick labels, non-diabetic, tsaka diabetic. Hindi kasi maintindihan ng user pag ginawa mong 0 and 1 lang. Tama ba? So, ang non-diabetic ko ay 0. Yun yung nauna. Then, ang diabetic ko is 1. Then, ang Y label ko is non-diabetic, diabetic. Color bar false. Mamaya, gagawin ko true. Then, title ng confusion matrix is ganito. Ganito yung confusion matrix based sa X-test. Sabi niya, non-diabetic yung prediction. Sabi sa actual data, 90. Tumama tayo 90 times. Sabi dito, non-diabetic. Sabi sa actual data is diabetic. Mali tayo ng 13 times. Sabi dito, diabetic ka. Sabi sa actual data, 33 times tumama ka, diabetic nga. Sabi dito, diabetic ka. Mali tayo ng 18 times. Kasi sabi sa actual data ay non-diabetic. Ano ngayon ang accuracy nito? Di ba may formula siya? Pero hindi na natin gagawin.
classification report na lang. Ang accuracy ng model natin is 80%. 80% prediction rate. Ibig sabihin, katanggap-tanggap na siya. Magkakamali lang ako 20% of the time. Tama ako 80% of the time. Ito yung precision at recall. Yung, sir, ano yung F1 score? Average, ibig sabihin, ganito yung model, i-interpret ano. Mas accurate siyang mag-predict ng non-diabetic, 85%. Tama ba? Hindi siya accurate in terms ng pagpe-predict ng diabetic, 68% lang. I-average mo siya, 80%. Yun lang titingnan natin. Titingnan nyo lang yung accuracy. Sa exam, ganun usually yung huling tanong. Gaano ka-accurate yung logistic regression model natin? Usually, ito yung pinahahanap sa exam. Gaano ka-accurate? Okay? So, sasabihin ko, 80% accurate. Then, ibabalik ko yung scaled features ko. Yung 768 hanggang 770. Sir, bakit ibinalik mo siya? Kasi ipipredict ko yung data 768 hanggang 769. So, scaled version, ibabalik ko lang ulit. Ipipredict ko yung scaled features ko na dalawa. Yung 768 at saka yung 769 kanina. Tama ba? So, ano yung magiging prediction ko? So, sa unang data ko, ito yung original data natin. Tama ba? Ito yung original data. Ito yung validation set. Kung ipipredict ko na siya, ang outcome is yung unang data ko. Sir, bakit naging hindi na siya 768, 769? Remember, nag-reset na ako ng index 0 and 1. Pero in actual, siya ay index 768 at saka 769. Nag-reset lang ako ng index para bumalik sa 0 and 1. Ito yung 184, 25, 50. Balik tayo sa umpisa. Ano? Nasaan na yun? Nasaan na yun? Something. Nasaan. Ito. 184, 25, 50. Hindi ko alam before kung anong prediction. Ano? Sir, bakit kailangan mag-add ka na agad ng dalawa? Remember, hindi ko na kasi alam kung anong magiging scale version ng 1. Hindi ko na alam kung anong magiging scale version ng 84. Mahirap na siyang malaman. Tama ba? Kaya i-add mo siya sa original data, i-scale mo siya, then tanggalin mo ulit. Kasi in-scale ko na yung data, para equivalent pa rin dun sa scale data natin, tatanggalin ko muna siya pansamantala. Then bandang huli, doon ko siya ibabalik. So, ibig sabihin, yung unang pasyente ko kanina, sasabihin ko sa kanya, ikaw ay non-diabetic. 184, ikaw yung non-diabetic. Yung 7182 hanggang 32, ikaw ngayon ay diabetic na. So, pwede kong sabihin, mag-recommend ako sa kanya na iwasan mo muna yung milk tea na grande ang size. Okay? So, ibig sabihin, dalawang pasyente, non-diabetic at saka non-diabetic. So, sir, anong ginawa mo dito? Inayos ko lang yung data. Inattach ko lang yung prediction dito. 184.50, naging 0. Tama ba? Kinoncat ko lang, oh. Concatenate ZNA axis 1 in terms ng index. 7182, non-diabetic. Sir, gusto ko makita kung paano pinredict. Pwede naman. Kaso, dalawang variable lang ang kailangan mong i-project. Ang pinroject natin dito is diabetes function at saka yung naging prediction. Okay? X-test ng outcome against dun sa diabetes prediction. Sir, bakit nagka-curve? Kasi gumamit ako dito ng reg plot na ang logistic is true value. Ibig sabihin, gagamit ako ng logistic regression. Ibig sabihin, regression plot, X and Y axis, dataset, ito yung logistic. Pag ginawa mo siyang false, linear yan. Straight line. Hindi ka gagawa ng sigmoid. Sir, ano yung scatter KWS? Kulay lang nung data points. So, ito yung logistic regression ng diabetes pedigree prediction. Ito yung sigmoid line. Okay? Sir, paano ko may interpret yan? Hindi masyadong nagka-curve yung logistic regression. Ibig sabihin, hindi ito maganda. Okay? So, mag-sample pa tayo ng iba. Insulin level.
tingnan natin yung logistic regression plot niya. So, tingnan natin siya. So, hindi pa rin siya nagka-curve. So, lalo na itong skin thickness, ibig sabihin, walang masyadong kinalaman yung skin thickness. Kung gaano kakapal yung mukha, yung balat. Okay? Kasi pag kumakapal daw yung balat, may chance ka din na diabetic. Kasi yung glucose, hindi mo kasi nagagamit. Okay? So, ito maganda. In terms ng age, masasabi ko na age factor yung nagde-decide din ng diabetes. Okay? So, another one. Ito, maganda rin. In terms ng BMI, habang nagka-curve siya, okay? So, maganda rin. Hindi ko na i-execute para makita nyo. Okay? Yung glucose, siguro maganda rin. So, try natin. So, again, 7 kombinasyon ng variable or wala yung ginagamit natin. Kaya mahirap malaman kung isa lang. Maaring glucose siya at saka BMI. So, tingnan lang natin yung glucose. Yes. So, halos perfect yung sigmoid. So, ibig sabihin, pwede kong gamitin yung glucose alone at saka yung BMI para i-predict kung diabetic ka na. Kasi kung makikita mo yung line, perfect yung sigmoid line. Ibig sabihin, kapag perfect yung sigmoid line, hindi ako nahihirapang i-separate kayong dalawa in terms ng outcome. Okay? So, ang isasuggest ko sa doktor, silipin na lang niya, although nag-aral siya, mas alam niya yan, pero based sa data natin, yung glucose at saka itong age, pwede din. Siguro yung BMI at some point, basta papipiliin ko lang siya ng ano. Sasabihin ko sa kanya, huwag ka nang mag-measure ng skin thickness kasi wala siyang kinalaman. No? Flat line. Pagagastusin mo pa yung pasyente mo, ay diabetic ka nga, pakukunin mo pa ng skin thickness test, ay wala namang kinalaman based sa data natin. So in a way, makakatulong din tayo economically. Okay, yan yung gamit ng prediction. Ganito yung mga research na hinihingi ngayon ng CPE. Prediction model na merong prototype. Yes. May gumagawa ngayon, webcam, itatapat mo lang, Apple. Sasabihin lang ng computer, Apple nga siya. Naglagay siya ng green apple sa camera, sasabihin niya, banana, ibig sabihin mali. Yun yung sinasabi kong ginagawa ngayon. Nakita ko na yung thesis ng mga 4th year, ang galing. Ang ginagawa nila, fruit classification. Yung iba naman, ang nilalagay, kamatis. Bulok na ba siya o hindi? Although siya ay red, pero may data siya na hindi natin nakikita na kulay na yung hindi tayo masyadong sa kulay, pero sasabi ng machine learning na siya ay mabubulok na. Huwag mo na siyang isama sa crate. Kasi pag sinama mo pa siya sa crate, madadamay na lahat. Malulugi. So, pwede yung gamitin mo sa agriculture, yung AI na tinatawag. Okay, yung ginagawa namin, nag-upload kami ng X-ray images, sasabihin namin, pneumonia lang ba to? O COVID na? May data kami na pneumonia lang, may data kami na COVID na. Pero, mahirap i-segregate kung pneumonia lang siya o COVID kasi halos magkaparehas lang siya in terms ng X-ray. Pero meron siyang certain difference na only artificial intelligence yung makakakita. Kasi talong-talo ng AI yung mata natin in terms ng computer vision. Ultimo, yung pinakamaliit na pixel, kaya niyang silipin, which is hindi kaya ng mata natin. So, yun yung gamit ng mga AI in terms ng medical informatics na tinatawag. So, puro classification tayo. Next model, siguro, support vector machine. Mas maganda to kaysa sa linear at saka sa logistic regression. Okay? So, kung gusto nyo mag-model din ng AI, gusto nyo i-thesis ngayon, so hindi kayo makakatakas dito sa mga pinagagagawa natin. Yung deployment, hindi ko na-cover yun. Sir, paano mag-deploy ng AI model sa cloud? Gagawa ako sa cellphone ko na application, pipicturean ko yung prutas, sasabihin mo sa akin kung apple o banana. Ide-deploy mo na siya sa web. Ibig sabihin, meron na akong prototype.
Pero ang laman ng web mo is ganito yung ginagawa nating code. I-output lang niya kung 0 or 1. Kung banana o bayabas o saging. Kung ano man kinaklasify natin. So ganun ngayon yung mga ganun ngayon yung trend